Meron lang ako ikukwento para maintindihan nyo yung video na gagawin ko, yung susunod sa video na to. Kanina pa uwi ako, mga 7:40 na yata yun, dito sa Olympic 1. Pagbaba ko ng escalator, nakikita ko na parang ang dami-daming tao doon sa baba. Dami nakatayo, basta ang daming tao. Tapos sabi ko, bakit ang daming tao doon? Gumanon yung utak ko. Tapos nung nadaanan ko yung babae na umiiyak, tapos nilingon ko siya, kilala ko to sabi ko ganun. Kasi itong babae na to, Pilipina na to ay kasama namin sa sports ng mga alaga namin. Kaya kilala ko at kaibigan ko din dito sa Facebook. Tapos sabi, tinapik ko siya, gumanon ako. Bakit ka umiiyak? Sabi kong gano'n. Nung pagtingin niya sa akin, bigla niya akong niyakap. Tapos doon mas humagulgul siya sa iyak. Tapos sabi nila, kilala mo ba siya, be? Gumaganon yung mga Pilipina. Oo, sabi kong gano'n. Ay, naku, gusto niya magpakamatay. Gusto niyang tumalon. Yung pagkadinig ko ng tumalon, hindi ko na naintindihan kung tatalon siya doon sa escalator, o tatalon siya sa bridge, o tatalon siya sa building. Hindi ko na maintindihan kasi ang dami-dami ko na naririnig. So, kasi tapos umiiyak pa siya kaya wala na akong maintindihan sa mga sinasabi ng mga Pilipina. Ang pagkaintindi ko lang, ang maliwanag lang sa tenga ko na gusto niyang tumalon. Tapos doon rin siya lalong naghagulgol sa iyak. Tapos meron isang babae na nakita ko na nakahawak na yung cellphone sa amin, nakatutok sa amin. Yung pala yung cellphone na yun ay cellphone niya na ka-video call niya yung asawa niya. So parang nag-away sila. Tapos yung kaibigan ko naman sinasabi niya, wala daw akong kwenta, umiiyak siya nang umiiyak. Tapos sabi ng isang babae, ikaw na bahala dyan, be, wag mong iiwan. Kamunan sila. Tapos nung binigay sa akin ng isang babae yung cellphone niya, nakita ko yung asawa niya nandun sa video call. Tapos sabi ko sa kanya, ito cellphone mo, sabi kong gano'n. Tinapon niya yung cellphone niya. So pinulot ko yung cellphone niya. Tapos yung camera niya, kasi nandun yung asawa niya sa video call, tinakpan ko na lang. Pero I know na naririnig niya yung sinasabi ko sa asawa niya. Tapos lumabas siya, sinundan ko siya, talagang ang sakit niya. Talagang sinawakan ko talaga siya kasi ang dami ring sasakyan tatawid ka pa kasi. Tapos sabi niya, wag mo na akong intindihin, iwan mo na ako dito, sabi niya, pagkatawid namin. Sabi, hindi pwede, hindi kita pwede iwan. Sabi kong gano'n, baka anong mangyari sa'yo, konsensya ko pa. Sabi kong gano'n, kaya ihatid na kita sa inyo. Sabi kong gano'n, niyakap ko talaga siya, naglakad-lakad talaga kami na umiiyak siya. Ang dami niya sinasabi, yung sama ng loob niya. Naintindihan ko kasi gano'n ako. Umiiyak, sama ng loob sa pamilya, sa mga sinasabi niya. Ang sinasabi niya pa ay, bakit sila gano'n? Bakit hindi nila ako maintindihan? Akala nila masaya dito sa abroad. Akala nila nagpapakasaya tayo dito sa abroad. Bakit sila gano'n? Bakit? Ang dami-dami niyang sinasabi na hinanakit sa puso niya. Kaya naintindihan ko siya kasi ganoon din ako. Sabi ko, mas mabigat pa yung problema ko sa iyo, sabi ko. Pero hindi ko iniisip na kung kitilin ang buhay ko, sabi ko. Lumaban ka, para ka naman hindi OFW, para ka naman hindi ex-abroad. Dapat mas matapang ka na ngayon, dapat mas matibay ka na ngayon. Ang dami ko na mga advice sa kanya para medyo gumaan yung loob niya. Talagang hindi ko siya tinigilan. Yung video ko na mapapanood nyo ay yung time na nahimas-himasan na siya kasi medyo malayo-layo pa yung nilakad namin bago makarating sa building. Medyo yung video na mapapanood nyo ay medyo nahimas-himasan na siya kaya medyo okay na siya, wala na yung hagulgol niya, wala na yung iyak niya. Kaya para maintindihan nyo, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para maintindihan nyo kung ano ang totoong nangyari. Mga sarili natin. Hindi talaga ako nag-isa kasi alam ko yung ugali mo. Kaya nga dapat na matapang ka Huwag mong sirain ang buhay mo. Magpapakamatay ka na. Sino ang katalo? Ikaw ang talo. Isipin mo, ikaw ang kumikita. Kahit ano sabihin nila sa'yo, ikaw ang nakakaalam sa sarili mo. Okay, sabihin nila nanlalaki ka. Bakit? Totoo ba yun? Oh, kahit ano man explain mo sa kanila hindi naman sila maniniwala. Kaya ako napapagod na rin ako kakaiyak sobra sa mga anak ko. Kaya lang kung pakamatay ako lalong maghihirap na. Huwag mo sirain ang buhay. Ang ganda-ganda ko dito. Nanginig naman ako sa'yo. Huwag kang ganyan. Huwag mo sirain ang buhay mo. Ay, laban. Bukas mag-iinis ka na. Bukas magkukuskas ka na naman. Kaya ko namang magkuskus. Kaya lang, pinaparus kasi sa akin na wala akong kwenta. Ay, hindi. Wala kang kwenta. Naka-abroad ka nga
Ikaw ang ikaw ang may pera, ikaw ang kumikita. Bakit walang kwenta? Kaya mo yan. Diyos ko. Paano ba't naging OFW tayo na susuko ka? Gusto mo ba umuwi na bangkay? Kaya ba kita? Saan tayo ihinit? Kagi, walang iyan dyan. Mirag! Saan? Taga dito ka ba? Kagi, walang iuupo. Doon sa park. Hoy, uwi ka na Karpyo ko mag-alas 8 na. Ay, tatawagan kita mamaya Malilate na ako. Umuwi ka Ay, grabe siya. Kinabahan talaga ako kasi gusto niya magpakamatay. Batang to. Dami-daming problema sa mundo. Wag niyong isipin magpakamatay. Talagang naninginig ako sa sa takot. Kasi may nagsabi sa akin na tatalon daw siya kanina sa building. May pumigil lang sa kanya. Grabe. Ang hirap-hirap ng buhay natin. Dito sa abroad, akala nila nagpapasaya tayo. Nagpapakasaya. Pero iniwan ko na siya sa park kasi medyo okay na siya. Kasi mag-alas 8 na, malilate na ako sa curfew ko. So inalalayan ko lang siya pauwi dito. Taga Long Beach siya. Grabe yung kaba ko. First time mangyari ito sa buhay ko. Pagpapakamatay na siya kanina. Tatalon daw siya sa building. Buti na lang may nakapigil sa kanya. Diyos ko Lord. Nakakabigat lang sa puso na akala ng mga pamilya natin sa Pilipinas ay masaya tayo dito. Oo, masaya tayo, nakangiti tayo sa mga picture, pero hindi nila alam sa likod ng mga ngiting iyon, ang daming bigat na nararamdaman natin, ang daming sama ng loob na nararamdaman natin. Hanggang ngayon nanginginig pa rin ako kasi first time mangyari sa akin to na merong isang tao na pinigilan ko para gawin yung hindi dapat niyang gawin. Tayo mga OFW dyan, please. Isa na ako dun kasi marami akong problema sa Pilipinas. Pero pinipilit ko talagang lumaban, pinipilit kong gumising ng araw-araw, nagdadasal ako lagi-lagi para bigyan pa ako ng lakas ng katawan, bigyan pa ako ng buhay, na hindi ko maisip yung mga hindi mga dapat gagawin. Kapit lang tayo kay Lord. Ano man yung kabigat ng problema natin talaga, kapit lang tayo, magdasal tayo. Yun yung pinakamagandang gawin natin, magdasal. Hindi solusyon yung pagtalon, pagkitil ng buhay. Guys, lakasan natin yung loob natin mga OFW.